nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes 24 de Setyembre 2015. Patuloy na makakaagapay natin ng mutya tangi ng People's Television Channel 4, Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At dito naman sa ating radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas, ngumiti at ano pa man, kuti-kutita pa rin ng Pride ng Baliwag, Bulacan, my co-anchor lady with a mystic smile. Good morning, babes. Good morning ka, Francis. Magandang Thursday morning po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na paghatid ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino. Nag-aanyaya sa inyo, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning. Sa kabuuan ng ating Thursday edition, kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod ng pambayan ay pagsuri sa ilang mga maiinit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga at ang ikangay napapanahon na mga usapin sa ating hapag ng talastasan sa araw na ito ng Huwebes. At para po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Radyo ng Bayan, mapapakinggan niyo po kami sa lahat ng himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao at worldwide sa pamagitan ng ating pong audio streaming. Tayo rin po ay napapanood ng live sa People's Television Channel 4, IBC Channel 13 at online sa www.ptv.ph. At para po sa ating mga taga-subaybay na gustong sumali sa ating talakayan, mag-text lamang po kayo sa aming numerong 0922-358-679. Huwag lamang pong kalimutan please ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po mababasa ni Vivian ang mga mensaheng walang pangalan at address. At please, keep it short and simple. Again, a beautiful Thursday ahead of us, babes. Yes, beautiful Thursday morning ka, Francis. Pero, meron tayong balitang ikangay, kalakip na rin ang panawagan at balitang wag nang magtangka kung sakasakali na ang gagawin ninyo mga bagay na hindi naaayon sa tuwid na daan ng Pangulong Pinoy. Tama yan ka, Francis. Nagsalita po kahapon si Pangulong Aquino na hindi niya na raw friend. Ay, oo. Itong si dating LTO Chief Virgie Torres, kung totoo na ginamit niya yung pangalan ni Pangulong Aquino para palusutin itong 64 container vans. Sugar, mula sa Thailand at na nakakahalaga 100 million pesos sana yan ka, Francis. At hindi lang yung paggamit sa pangalan ng Pangulo, if ever, alam naman natin na dinideny niya yan, na hindi naman daw niya kinote ang Pangulo, ni-name drop ang Pangulo. Pero the fact that smuggling ang aktibidades na ginagawa mo, hindi ka umaayon sa tuwid na daan na inilatag ng ating Pangulong Pinoy. So después, ano nga sabi ni Pinoy? Kung saliwa ka sa tuwid na daan ko, never kang magiging friend ko. Di ba? Totoo yan ka, Francis. Ganun lang kasimple. Kaya, huwag na kayong magtangka na gumawa ng mga taliwas sa tuwid na landan. Lagot kayo. Di ba? Kaya medyo esep-esep tayo ng mga bagay
hindi po taliwas sa tuwid na daan at wag nating ipangahas na kaibigan, close friend, buddy-buddy, talagang best of friend tayo. Pero kung gagamitin naman ninyo sa maling paraan, Beb, sino ba naman ang sasangayon? Ikaw man. Alam mo, itong name dropping ng Ayan. mga opisyal, hindi talaga ito dapat ginagawa. Hindi lamang sa BOC, kundi sa lahat ng institusyon ng pamahalaan. Kahit sa traffic, hindi dapat nagde-name drop ka, Francis. At dahil nga ngayon, sabi ni Pangulong Aquino, tuwid na daan na itong ating tinatahak. Pero may ibinulong si Anthony. Pag daw siya hinuli ng pulis, sasabihin niya, kumari ko, si Vivian ang Radyo Vision. Okay, Ay, baka mapabilis ang paghuli. Ano sagot mo, Bebs? Baka mapabilis ang paghuli sa kanya. Ayun ang sinasabi ko. Ingats. Okay, 6 minutos, 26 segundos. Makalipas ang alas 6, Narito na po ang ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Maraming salamat, Francis at Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Gumising na po tayo para matunghayan na ang mga balitang hatid ng media ng bayan. Natagpuan ng pulisya at mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines ang 2 motorbangka na ginamit ng mga armadong kalalakihan bilang getaway vehicle nang dukutin ng mga ito ang 3 banyaga at 1 Pinay sa Samal Island sa Davao Oriental. Batay rin sa impormasyong nakalap ng otoridad, ang Norwegian national na kabilang sa mga biktima ang may-ari ng beach resort kung saan ginawa ang pagdukot. Balitaan mo kami, Waywaya Makalma. Sa ikalawang araw na manhunt operation ng militar at pulis para sa paghahanap sa 3 dayuhan at 1 Pinay na dinukot sa Samal Island, ay mas intensibo na ang ginagawang operasyon. Kasama na dito ang intelligence gathering ng militar. Kaya naman kasama sa mga dineploy ay ang elite forces ng militar. Bukod pa ito sa air, sea at land assets ng AFP. 2 naman bangka ang natagpuan ng mga otoridad sa Barangay Tibanban, Governor Generoso, Davao Oriental, Martes ng umaga. At ito ay pinaniniwala ang sinakyan ng mga kidnappers. Kaya naman ngayon ay naka-alerto ang militar at binabantayan ang karagatan ng Eastern at Western Seaboard ng Mindanao. Ito ang mga lugar na posibleng tahakin ng mga kidnappers at malaki ang posibilidad na sinadyang palitan ang kanilang sinasakyan. Ayon kay Colonel Noel De Toyato, isa kasi sa iniiwasan ng militar na mangyari ay makarating sa Basilan o Sulu ang grupo dahil tiyak na mahihirapan na silang hanapin ang mga biktima. How important is it that we cut them off for transferring to... That is very important. Kasi pag nasa along the way pa lang, ang vulnerabilities mas mataas. Pag napunta ka na sa lugar na you are familiar, medyo mahirapan na tayo. The possibility na nagpalit na sila ng bangka is napakalaki because may na-recover na sa Governor Generoso na 2 abandoned na bangka na may motorized. Sa ngayon ay wala pang grupong umaamin kung sino ang may pakana ng kidnapping. Para sa AFP, malaki ang posibilidad na maaaring grupo ng Abu Sayyaf ang may gawa nito. Batay na rin sa modus na ginagawa ng grupo at maging sa direksyon na kanilang binabaybay. Ngunit kanyang iginiit na ang lahat ay kailangan munang kumpirmahin ng mga otoridad. Hindi natin may connect pa sa Abu Sayyaf sa ngayon. Pero there are some modus operandi kasi na ginagawa nila. Some local groups will just organize something and then mag-abduct sila and then transfer them to groups identified with Abu Sayyaf. Batay sa impormasyon na nakalap ng militar, ang kinilalang Norwegian national na si Kajartan Sekingstad ang may-ari ng Ocean View Resort. Lunes ng gabi, dinukot ang 3 dayuhan at 1 Pinay nang hindi pa nagpapakilalang grupo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makalma. Ipinag-utos ni Pangulong Aquino sa mga otoridad na magsagawa ng hot pursuit operations para sa mga responsable sa pagdukot ng 3 dayuhan sa Samal Island sa Davao del Norte. Ayon sa Pangulo, kailangang matukoy kung anong grupo ang responsable sa naturang insidente. Kaugnay ito sa ulat na may grupong gumagawa ng pagdukot sa mga dayuhan upang i-turn over sa grupong Abu Sayyaf. Samantala, muling iginiit ng Pangulo ang
utusan na lansagin ang bandidong Abu Sayyaf, lalo pat nalalapit na ang pagdaraos ng APEC Summit sa bansa. Gayunpaman, kumpiyansa ang Pangulo na tinutugunan ng mga sundalo ang kanilang tungkulin upang tiyakin ang kapayapaan at seguridad ng mga world leader na lalahok sa APEC Summit. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung sinong grupo ang nasa likod ng pagdukot sa ilang dayuhan sa Samal Island. Kasunod nito, sinabi ng pambansang pulisya na isolated case ang nangyari at hindi ito makaaapekto sa pagdaraos ng APEC meeting. Balitaan mo kami, Alvin Baltazar. Itinuturing ng Philippine National Police na isang isolated case lamang ang nangyaring pagdukot sa 3 dayuhan at isang Pinay sa isang resort sa Samal Island sa Davao del Norte. Paliwanag ni PNP Chief Director General Ricardo Marquez, wala namang mga kahalintulad na kaso silang naitatala sa ibang lugar ng Pilipinas na ay mga dayuhan. Ganun pa man, sinabi ni Marquez, tiyak na may epekto sa reputasyon ng bansa ang pangyayari, lalo't dayuhan ang mga naging biktima ng pagdukot na halos kahalintulad ng nangyari noong Dos Palmas kidnapping incident. Palagay ko, maliwanag na it's an isolated case naman. Wala namang ganung trend na in several parts of the country ay merong ganun nangyayari. Ang naging biktima ng crime ay isa yung foreigner, we always provide particular focus kasi alam natin na may epekto sa ating reputation, di ba? May epekto sa ating bansa. Sa ngayon ay inaalam pa rin ng pulisya sa kung sino ang grupong posibleng nasa likod ng pangyayari. Ayon kay Marquez, nire-review na ang kuha ng CCTV at mula doon ay posibleng malaman ang pagkakakilanlan ng mga suspect at matukoy ang grupong kinibibilangan ng mga ito. Ini-examine pa nila yung mga CCTV. Meron yatang magandang kuha pero ina-analyze pa nila sino itong mga ito. Tiniyak din ng Chief PNP na walang magiging epekto ang pangyayari sa lider ng iba't ibang mga bansa na may partisipasyon sa APEC. Lahat niyan ang pupuntahan ng mga delegado at pinuno ng ibang mga nasyon para sa APEC ay lalatagan ng kaukulang seguridad. We will make sure that yung lahat ng pupuntahan nila will be secured for them. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar. Sa ibang balita, tiwala ang Department of Justice na malakas ang hawak nilang ebidensya upang mapanagot ang mga umano'y sangkot sa Mama Sapano encounter. Tiniyak ni De Lima na bagamat may kulang pa, matibay ang mga ebidensya at testimonya ng 5 DOJ witnesses. Inamin ng kalihim na natagalan sila sa pagsasampa ng kaso dahil dumaan pa sa validation ang lahat ng ebidensyang kanilang hawak. Samantala, posibleng madagdagan pa ang bilang kakasuhan kaugnay ng naturang trahedya. Nagkakaisa naman ang simbahan at pamahalaan sa pag-ayuda sa mga tinaguriang mahirap na sektor ng bansa. Ang simbahang Katolika ang may sinusundang advokasya na preferential option for the poor. Balitaan mo kami, Emil Carion. Sumasabay ang simbahan sa makabagong panahon sa pag-ayuda sa mga itinuturing na mahihirap sa komunidad. Ito ang ipinapakita ng Vatican City at ng pamunuan ng Banal na Iglesia habang pinapalawig ang advokasya ng preferential option for the poor. Walang makakatulong kung di tayo. Kaya napaganda po itong Year of the Poor. We are again giving emphasis to helping the poor. Sabi natin, marginalized. Nung tayo nag-aaral, pag sinabi mong margin, di ba, iniiwasan mo, huwag ka susulat doon. Kaya may margin. Dito ang simbahan, hindi iniiwasan dahil sila ang magpapayaman sa iyo. Helping the poor, help themselves, no? Na itong mga maliliit nating mga negosyante na walang nagbibigay ng product development, walang nagbibigay ng branding, walang tumutulong sa kanila sa packaging, tutulungan itong ating social brand, no? Margins Incorporated. Sa isang bansang umuunlad tulad ng Pilipinas, boses ng pagkakaisa ang simbahan. Ito ay project ng Caritas, which means charity or love. Pagmamahal, pagmamalasakit, pagtulong. Ito na ba yung napapanahong wag mong bigyan ng isda, turuan mong mangisda? Ito talaga yon, no? Wag natin bigyan ng isda. Ang nagugutom, turuan natin mangisda. At hindi lang tuturuan, bigyan ng gamit ng pangingisda at bigyan natin ng equal playing field. 2 linya ang magkaagapay sa relihiyon, ayuda sa buhay at gabay sa kaluluwa. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion. Yan na po muna ang ating latest para sa sandaling ito. Balik na muna tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming
salamat, Ara Perez. 15 minutos na 15 segundos. Makalipas ang alas 6, Bebs, kindly open the first aparador ng message center. Good morning, Sir Francis at Ma'am Viv. Si Belen po ito ng Iriga City, Camp Sur. Lagi po kami nakikinig sa programa nyo sa Radyo ng Bayan. Maraming salamat po. Thank you. Pag-greet po ako sa Nanay Polonia. Ang nag-greet ay si Linda Faelnar from Onion, Southern Leyte. Good morning, Sir Ma'am. Pag-greet po ng happy birthday kay Padre Hirom De Harme. Ang nag-greet ay si Jesus Linda Faelnar, Onion, Southern Leyte pa rin. Happy birthday! Okay. Tuloy-tuloy na muna tayo, Bebs. At bigyan po ang na nating kagyat ang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin ang ating ulat mula sa Tandag. Nariyan si Greg Tataro Jr. Greg, magandang umaga. Konektado ka. Yes, magandang umaga. Umalma na ang pamunuan sa Sinto PL National High School dito sa lungsod ng Tandag. Naligit lang sa Surigao del Sur Sports Center na kinaroroonan ng may 3,000 lumad na bakwit. Kakulangan sa sanitasyon ang itinuturong punot dulo ng reklamo. Sa ipinarating na situational report kay Tandag City Schools Division Superintendent Dr. Gregoria Su na inihanda ng school nurse at iniprubahan naman ng principal na si Roger Luzada, umaabot sa kabuang 7 ang mga karaingan. Ating na ang problema mismo kay Tandag City Mayor San Pimentel kung saan inendorso na para sa aksyon ni Governor Johnny Pimentel. Pangunahin sa mga idinaraing ang di umano masangsang na amoy dulot ng di maayos na mga pagdumi, usok na dulot ng pagluluto sa lugar at ilang pa kabilang ang di pagpasok na sa klase ng ilang mga mag-aral higit ang nasa grade 8. Samantala, aminado naman tungkol sa umusbong na problema si Rodrigo Gordo ng Provincial Health Office bilang nakatalagang pangasiwaan ang sanitasyon sa loob, subalit binigyan din na ginagawa nila ang lahat para mapigilan ang anumang paglobo ng problema sa kalusugan. Para sa Radyo Vision, ito si Greg Tataro Jr., DXJS Tandag Media ng Bayan. Maraming salamat, Greg Tataro Jr. Puntahan naman natin ang ating radyo ng Bayan Naga with Pax Rengalota. Pax, Diyos marhay na aga sa imo, konektado ka. Makalos ka, Francis, nasa 80% ang nagpasa ilalim na sa Population Census o POPCEN 2015 sa probinsya ng Camarines Sur. Ito ang pinakahuling datos na pinalabas ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pamagitan ni PSA Officer Clemente Manaog. Sa naging pahayag nito sa programang ang PSA Ngunyan sa radyo ng Bayan Naga, ang 8% ay binubuo ng 7 mga munisipalidad na 100% completed, samantalang 30 na mga bayan o lugar pa ang nasa 45% hanggang 95% completed. Ayun pa kay Manaog, kinakailangan talagang makumpleto ito para sa national database. Isinasagawa ang POPCEN sa loob ng halos 1 buwan na nagkaroon ng extension sa Camarines Sur dahilan sa pinakakonsidera pinakamalaking probinsya sa buong Bicol. Umasa pa rin si PSA Officer Manaog, makukompleto ito ang POPCEN 2015 hanggang matapos ang huling araw ng kasalukuyang buwan. Nanawagan pa rin si Manaog na magpasailalim ang hindi pa na census, lumantad at magpabilang. Ang POPCEN ay mahalaga para sa pagpaplano ng ating pamahalaan sa ikabukabuti ng mamayang Pilipino. Para sa Radyo Vision, Pax Rengalota ng Naga City Camp Sur, Media ng Bayan. Thank you very much, Pax Rengalota. Pumunta naman tayo sa Borongan, Eastern Samar. Nariyan si Ruth Abunda. Ruth, good morning. Konektado ka. Maupay nga aga, Pilipinas, pagtatayo ng 2 na evacuation center na napagkasunduan na ng International Organization for Migration at ng lokal na pamahalaan ng Borongan City dito sa Eastern Samar. Ayon kay IOM Emergency Preparedness and Response Consultant Architect Megan Jenat,
ang 20 million pesos two-story building ay sisimulan ang konstruksyon sa buwan ng Nobyembre. Laking pasasalamat naman ni Borongan City Mayor Maria Fe Abunda sa IOM sa napakalaking tulong na ito. Ang evacuation center ay kumpleto sa pasilidad ayon sa international standards at pwedeng gamiting multipurpose center sa mga normal na panahon na walang kalamidad. Ito ay tatayo sa 2,000 square meter na lote ng City LGU. Para sa Radyo Vision, Ruth Abunda ng Borongan, Media ng Bayan. Salamat, Ruth Abunda. Okay, tuloy-tuloy tayo. Silip ulit sandali sa ating message center, Babes. Go. Yes, good day, Ka-France and Miss Vivs. Greet naman po kay Abiar and Cabalfin family mula kay Buga Leon ng Iloilo City from Cha Enriquez, Tesda Cabugao, Bato, Katnes. Thank you po. Good day po, Ma'am Vivian. At Ka-Francis, pakibati naman po ang Soplito family at sa mga PBMA members from Ignacio family ng Barangay Cagsalawsaw, Calbayog City. And good morning, Ka-Francis, Miss Vivian. Pakigreet po ang anak kong si Chris Lawrence Arpon ng happy birthday. Pagbate galing sa kaniyang Papa Chris ng Cagsalawsaw, Calbayog City. Okay, birthday pa rin. Happy birthday po kay Alexander Celis Jr. Mula sa iyong nagmamahal, Mama and Papa, kapatid at pamangkin ng Caloocan City. Ganda po. Now, nanonood po ako sa IBC 13. Ganda at gwapo po pala kayo, Ka-Francis at Miss Beben. It's me, Marvin Pantoja ng Caloocan City. Hindi ka nagkakamali. Doon sa ikalawa, sa una medyo mali. Okay, happy birthday sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang special day today. Good luck, good health, God bless you. 22 minutes. Uulan ba, babes? Yes, alamin natin ang sagot sa katanungan mong yan, Ka-Francis, mula sa ating kasama live mula sa Pag-asa DOST. Nariyan po si Jessie Basco. Jessie, good morning. Yes, good morning rin sa inyo, Vivian at Ka-Francis. At good morning po, Pilipinas. Narito na ang latest sa lagay ng panahon. Patuloy po nating binabantayan ang bagyong Jenny. Kahapon nga ay pumasok na ito sa ating area of responsibility at kanina namang alas madaling araw ay huling namataan ang bagyong Jenny sa laing 1,280 kilometers sa silangan po yan ng Calayan, Cagayan. Ayon kay Pag-asa weather forecaster June Galang, within 12 hours ay mas lumakas pa ang naturang bagyo. Sa ngayon, taglay na po nito ang lakas ng hanging papalo sa 85 kilometers per hour at bugso nga abot naman sa 100 kilometers per hour. Patuloy po ang kilos ng bagyong Jenny patungo nga west-northwest sa bilis yan na 7 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, mababa po ang tsansa na yan ay maglandfall o tumama po sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero dahil sa kilos nito ay may posibilidad na yan po ay lumapit dito sa may Luzon at Visayas. Inaasahan naman na lalabas ng ating area of responsibility ang bagyong Jenny sa darating na linggo o kaya naman ay sa araw ng Lunes. Ang bagyong Jenny ang ikasabyo ngayong taon. At sa ating lagay naman ng panahon, dahil po sa outer cloud band ng bagyong Jenny na nakakaapekto po dito sa may Luzon at Visayas, magdadala po ito ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pagulan, partikular na po dito yan sa may bahagi ng Cagayan Valley. So asahan po natin ang mahihina hanggang sa katamtamang pagulan, ganun din ang mga pagkidlat pagkulog. Bukod dito, pinalalakas naman ng bagyong Jenny itong southwest monsoon o yung hanging habagat. So asahan po natin magdadala ito ng mga pagulan sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. Asahan po ang mga mahihina hanggang sa katamtamang pagulan, partikular na dito sa may Mimaropa. Ganun din dito po yan sa may bahagi ng Bicol Region, ang buong Kabisayaan kasama na rin po ang Zamboanga Peninsula at ito nga Northern Mindanao. Ganun din ang Caraga at ang probinsya po ng Cavite at Batangas. Yung bahagi naman po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, maaliwalas na panahon ngayong umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit po ng hapon ay posible pa rin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan at ang mga panandaliang pag-ulan.
Kaugnay pa rin ito sa Bagyong Jenny ay nagtaas po ng gale warning ng Pag-asa, partikular yan dito sa may eastern seaboards ng Visayas hanggang dito po yan sa may Mindanao. Dahil may kalakasan ang naturang bagyo, magiging maalon hanggang sa napakaalon ang kondisyon ng karagatan dito po yan sa mga nabanggit na baybayin. Kaya naman ayon sa Pag-asa, kung maaari iwasan muna ang mamalaot sa mga susunod na oras. At yan ang latest sa lagay ng panahon para sa Radyo Vision mula sa Pag-asa DUST. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco, Media ng Bayan. Salamat, Jessie Basco. Okay, tuloy-tuloy mo na, Vips, at nag-aabang ng palitan. Opo, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies. Hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang palitan po ng dollar ay nasa 46 pesos and 55 centavos. Japanese yen, 0.39 centavos. UK pound, 71 pesos and 55 centavos. Canadian dollar, 35 pesos and 10 centavos. Australian dollar, 32 pesos and 94 centavos. Real, 12 pesos and 41 centavos. Dinar, 123 pesos and 63 centavos. At Euro, 51 pesos and 80 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maraming salamat po. Magbabalik ang Radyo Vision. Makalipas lamang ilang paalala mula pa rin sa inyong himpilan. Minutos, 18 segundos. Makalipas ang alas 6, ihahabol ko lang ito. Naku, huwag kayo mararahas, mga texters. Hindi ako sasang-ayon na si Alden Richard ang gaganap bilang si VP Binay kung isa sa pelikula niyang ang kanyang talambuhay. Dahil malayo ang itsura at kulay nila. Oy, naku, masyado kayo marahas. From Larissa Gerardo of Tuguegarao City. Wow. Best. Dito naman sa atin, good morning. I'm Perla Salar of Sogod Southern Leyte. More power to your program. At good day po, Vivian and Francis. I'm Euphrates Salar of Sogod Southern Leyte. God bless your program. Thank you po. Thank you. Okay, nako. Alam mo, Vibs, bukas pala is a holiday, no? Yes. Eid al-Adha. Para sa ating mga brother Muslim, isang feast of sacrifice. Right. At again, it's a regular holiday. At saka, yung mga darating na napakalaking events sa ating, lalo na yung APEC, no? Maraming mga holidays na naman. Paano kaya makakakoop up tayo dun sa 122 school days ba yun? 180 school days in a year. Sa isang calendar year. So, ano ang gagawin kaya? At ano ang pasya ng Department of Education? Wow, Yes. Tamang-tama napapanahon, Bebs. Ipakilala mo na ang ating piling panauhin for today. Yes, kapiling po natin ngayong umaga, mga kaibigan, ng Director ng DepEd NCR. Siya po ay si Miss Luz Almeda. Magandang umaga, Director. Magandang umaga, Vivian, Sir Francis. Magandang umaga po. Salamat po, Madam Director, at napaunlakan nyo na naman ang paanyaya ng ating Radio Vision para mailatag na po ng ating DepEd, partikular sa National Capital Region sa ilalim ng inyong pamatnugot, kung ano po ang mga nakalatag ng alternatibo para sa ating mga mag-aaral sakaling napakarami nilang i-enjoy na holidays. Meron po tayong make-up classes, no? Okay. Kasi during the meeting sa Camp Crami, si General Gasmin ata yung nag-preside. Tapos lahat yung mga
MMD at saka city mayor ng most of the city mayors ng NCR were there at saka other members of the AP committee. Nagproblema sila kasi yung traffic. Yes. One day before, especially sa arrival day ng lahat ng mga world leaders at saka departure day. So we proposed and concurred by the city mayors kasi officially ang city mayors magdi-declare po. So we presented the suggestion that we might as well suspend the day before and the day after. President Aquino officially declared 18-19 as holiday for the APIC meeting. So para ma-decongest yung ating mga daan at saka yung security ng mga bata, so we proposed, approved naman ng body. So one day, 17, and then one day after, 20. So it's a long holiday po ng DepEd NCR. And then recently, kahapon nata, I read it in the papers that CHED also declared the same holiday on these dates. For the tertiary level? Yes. Pero ang private po? Sa private kasama na dyan. Ayun, nakikooperate na rin. Yes. Okay, Babes. Pero clarification lang, ma'am, ito pong suspension ng classes from 17 to 20 ay dito lamang po sa Metro Manila. Yes, sa NCR lang po. Babayaran po natin yan ang Sabado. Yung holiday na 18-19, we can offset, i-charge po natin sa buffer kasi may buffer tayo para yung mga emergencies, may mga holiday suspensions because of disasters, pwede natin yun i-charge sa buffer. But itong dalawang suspension on the day before APIC and after, babayaran po ng dalawang Saturdays. In fact, Sir Francis, karamihan ng ating mga divisions, nagsimula na pong magbayad ng Sabado. Sabi ko, advance. Hindi bayad, advance yung makeup. Okay. Para talaga, alam mo, malaking bagay. At saka isa pa, ito namang sinisiguro naman ng ating DepEd, Madam Director, na hindi naaargabyado. Hindi nababawasan yung school year, school number of school days within a Yes. Ayun. Okay. Maganda yan. Itong tanong ko lang, ma'am, ito pong 2 days na i-make up, paano po natin mamamonitor yung compliance ng mga schools dito po sa make-up classes? Magre-report po ang mga divisions. We will require the divisions na mag-submit ng reports kung ilan ang nabayad nila na make-up classes. Kasi may utang pa rin yung iba. Remember, maraming tayong suspension sa Bagyo. Nagme-make up po tayo. Tuloy-tuloy yung makeup. Yes. So every Saturday po hindi talaga? Naman lahat. Okay. Hindi naman lahat. Siguro 3 or 4 na Sabado. Especially yung divisions na affected ng baha. Like Marikina, Quezon City. Nagme-make up po. Because we have to meet the number of prescribed days within the school year. Now, Madam Director, nabanggit nyo kanina, correct me if I'm wrong, na nasa poder na ng mga local government units within the National Capital Region ang pagpapasya ng suspension base sa anumang mga kaganapan. Yeah, tama. Inilang National Capital Region, the whole country. The whole country. Kaya kung may mag-declare ng nag-suspension because of the disasters, God forbid, bagyo, kasi silang nakakaalam ng sitwasyon sa kanilang lugar. So hindi na nila hihintayin pa ang deklarasyon ng DepEd? There is a declaration yan, provision ng DepEd na sila talaga sa LGU na sila ang mag-declare lalo na for calamities and disasters. Ayun. So bali, Vivian, sila ay kumukonforme din doon sa inilabas ng ating na bulletin ng ating pag-asa. Storm signal number 1, ito lang. Storm signal number 2, ito na. Storm signal number 3, lahat na. Parang ganon.
So okay na yung pagkakaintindihan. Pero minsan, maski storm signal number 1, na-declare na yung isang city kasi talagang Malakas grabe yung baha. Okay. Depende kasi sa sitwasyon. Sila talagang nakakaalam. Opo. Tama itong suspension po ng klase, depende po sa storm warning signals. Minsan po kasi wala namang storm warning signal pero makikita po natin na talagang malakas ang ulan at ang baha ay talaga naman pong mataas, hindi makapasok yung ating mga mag-aaral. Paano po yun? Tama ka, Vivian. Kaya nga, ang LGU, ang City Executive, City Mayor ngayon, has the authority to immediately declare, depende sa analysis. Kasi may mga barangay officials, they would immediately call the attention of the mayor na, Mayor, declare na po, half day na kasi wala nang masyado ng mataas yung baha. So, depende talaga sa LGU yan. Sila kasi talagang nakakaalam. Okay. Now, meron lang tayong gustong malaman mula sa ating butihing direktor ng National Capital Region. Meron pong mga napapabalita sa mga payagan, sa mga radyo, television, na mga pangyayari na nasasangkot po ang ilan nating mga guro. Ano po? Ito po ba gaano kabilis na dinidinig at binibigyan ng solusyon ng ating DepEd? Ang polisiya naman ng DepEd is we always give due process. Yun, okay. Meron tayong, kung may complaint, meron tayong in-actionan kaagad natin. In fact, Sir Francis, I can tell you this officially, na bumababa na po yung ating mga complaints. Nung bago pa ako dito sa NCR, mga more than 3 years ago, sabi ko, the most oriented ate ito. Ang daming complaints, mga kaso. Bumababa na po. But we're trying our best to fast-track the actions about these complaints. Meron tayong fact-finding committee, depende sa seriousness ng kaso doon sa school level, sa division, nagde-decide po ang region, but subject to concurrence kung mataas-taas yung sanction or suspension sa central office. Mabilis na po tayong ganun. Director, base po sa record ng DepEd NCR, ano po ba yung mga pinakamatataas na kaso na ikino-complain po ng ating mga estudyante o ng mga magulang po ng mga estudyante? Iba-iba. Minsan may yung mga conduct of field trips and sometimes excessive charges, field trips, and yung mga sine, mga unnecessary contributions, fees, at saka even pero bumaba na ito, mataas noon yung anti-bullying. Harassment, yun, even verbal at saka marami. Pero bumababa na po because massive po yung ating advocacy campaign at saka training, including parents kung paano ba natin mabababa yung kaso ng anti-bullying. Kasi seryoso ito noon Yes. Pero meron pa ring cyberbullying but not as dami kumpara noon. Nabanggit din nyo, ma'am, ito pong field trips na nagiging issue po. Siguro po, can we clarify lang po, ano po yung position ng DepEd dito? Dapat po ba ay optional lamang ang field trips? Of course, it's only optional. And then, but it's part learning process ng bata, no? Like, if you want to know about history and culture, you can go to the museums. If you want to see yung iba-ibang mga aeroplano, you can go to the airport and so on. But minimal yung fees at saka with prior approval and permit from parents. Tapos dapat very, very safety and security of the students must be paramount. Importante. Hanggang magkano po yung acceptable, ma'am? At saka, minsan po kasi yung mga field trip, halimbawa sa mga amusement parks lang, ganyan. Paano po natin monitor yun? We get reports. Pag may sabi na ganitong problem, we will let them explain kung anong nangyari. But I think they are now aware na nagsasanction po tayo, we make them explain bakit ganito. Limit the number of venues and destinations that they have. At hindi naman po compulsory. It cannot, the failure to attend in these field trips will never be charged to the grade of the pupil. Yan, maliwanag yan. Pag nangyari yan,
pwedeng ireklamo. Yes. Okay. Open. Now, finally, ito ihahabol ko na lang. Dahil malikot na itong usapin na ito, Director Almeda, malapit na eleksyon, marami na naman pasangkrus ang aabutin ng ating mga public school teachers na aakto sa panahon ng ating mga electoral processes. Ano po? Mukhang yung may mga move na parang yung iba ayaw na yatang umakto, yung iba naman umaakto pero ang reklamo yung kanilang stipend, yung kanilang honorariums hindi ho na ibibigay. Matagal nang nakaupo yung nanalo, hindi pa na ibibigay yung kanilang mga honorariums. Minsan nakasuhan pa kami. Minsan nakakasuhan pa. Kapagalitan pa yung mga teacher. So ano po ang posisyon ninyo in this coming national election, ma'am? Kami naman, we will follow whatever is the decision of our office, the central office of the government. Pero based on recent developments, parang voluntary na po. So no teacher will be forced to serve kung ayaw niya. Hindi na mandatory. Oo, kasi marami na po tayong guro all over the country. Every year ngayon, especially with the K-12. Nako, 5,000, 60,000 teachers in just 1 year. So siguro we can very well meet the need of teachers serving in the elections on a voluntary basis. Pwede naman yun. At magko-complement yung ibang mga... At saka yung honorarium naman kasi ang hirap. Alam mo, umagang-umaga yan hanggang minsan the following day. You have to report and submit the results of the counting. Dapat hindi ka mag-alis doon sa COMELEC until complete na yung submission of the documents after the election. Dahil pag at humikab ka, baka mabago yung bilang. Okay. Sir Francis, isa lang po. Gusto ko lang i-plug in yung ating World Teachers Day sa NCR. October 5. Pero malaking-laking celebration po ng NCR kasi 40 years na po ang NCR, Ruby Anniversary, 40. Sa NCR lang, composed of 16 cities, no? So, Ruby celebration, marami tayong, hindi lang one day, October 5, meron tayong groundbreaking ng bago nating buildings at saka blessing ng bagong buildings, meron tayong balik-tanaw. We are inviting those at one time na nagtatrabaho po sa DepEd NCR and many other activities. Okay, siguro pag libre kayo pwedeng i-feature natin yung opening sa Ruby Anniversary. October 5 po. Okay. Sa Cuneta Astrodome. I-calendar mo si Director. Okay, Rebs. Yes, Happy Teachers Day po at maraming Thank you so much po. We really deserve that kasi ang grabe din ang trabaho ng ating mga guro. Yes. Saludo kami sa inyo. Thank you po. Okay, mga kaibigan, 43 minutos na 23 segundos. Makalipas ang alas 6 at sa puntong ito, sa ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup. Puntahan natin ang ating kasama mula sa Nueva Ecija. Nariyan si Dick Sevilla. Dick, magandang umaga. Konektado ka. Magandang umaga, Miss Jen at Francis. Kasama payag ng hinaing ang mga magsasaka at mga manggagawa sa Bukid Kamakalawa nakaanib sa grupong kumperensya ng mga magsasaka sa Nueva Ecija o Kumperma sa pamamagitan ng matahimik na pagtitipon at talakayan tungkol sa kanilang mga hinaing sa pagtataguyod ng karapatan at interes ng uring magsasaka sa lalawigan. Ayon kay Kumperma Vice President Jerry Cortez ay pangunahing isinusulong ng grupo ang pagpapataas sa presyo ng palay, sibuyas at gulay sa pamamagitan ng pakikipagdialogo at konsultasyon sa iba't ibang sektor at paglalatag ng mga issue sa mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa agrikultura. Sir, siguro ang ating gobyerno para tugunan yung mga kahilingan ng mga magsasaka. Bagamat kumikilos kami pero umaasa pa rin kami sa tulong ng gobyerno na protektahan talaga ng mga pagpapatas ng presyo ng palay, huwag magpapasok ng mga dayuhang produkto dahil ito yung naging dahilan para bumaba yung mga presyo. Ilan pa ni Cortez sa mga pangunahing issue sa agrikultura ang napakataas na halaga ng produksyon dahil sa kamahalan ng mga pataba at pestisidyo at kawalan ng subsidiya sa patubig, gayon din ang pagbaha ng imported onion sa panahon ng anihan ng lokal na sibuyas na humahatak pabulusok sa presyo
ng lokal na produkto. Para sa Radyo Vision, Dick Sibilian, Nueva Ecija, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dick Sevilla. Puntahan natin kagyat ang Radyo ng Bayan Marawi with Dandy Macarambon. Dandy, assalamualaikum, konektado ka. Waalaikumsalam. Good morning. Happy Eid al-Adha to the Muslim world. Hindi sang-ayon si MILFP Stanov Chair Muhajir Iqbal na muling ang investigasyon kaugnay sa Mama sa Pano encounter na siyang dahilan ng pagkamatay ng Staff 44. Ani Chairman Iqbal sa panayam sa kanya ng radyo ng Marawi via phone patch na ilibing at nananahimik na ang mga namatay sa naturang engkwentro kaya't dapat matigil na rin ang investigasyon dahil kapag kadaungkat pa ang naghihilom na nasugat ay baka lumala pa ito. Patungkol naman sa di umanong sinasabing may alternative truth, ayaw magkomento nito ni Iqbal dahil sapat na anya ang mga investigasyon na ginawa ng BOI ng PNP, NBI ng DOJ, International Monitoring Team, at iba't ibang investigating body maging ang Kongreso lalo na ang Senado. Anya, makikita naman sa kinalabasan ng mga investigasyon at report at maaaring pagbatayan ang mga ito at sa maunsisang tanong kung napatay o patay na nga ba si Marwan, sagot ni Chairman Iqbal as far as the report is concerned, patay na officially si Marwan. Talagang patay na po officially si Marwan po. Para sa Radyo Vision, Dandy Macarambon, Marawi, Lanao del Sur, Media ng Bayan. Thank you very much, Dandy Macarambon. Happy Eid al-Adha. Okay. Ang oras po natin, base sa Philippine Standard Time, 47 minutes. Makalipas ang alas 6 ng umaga, puntahan na natin ang ating kasamang si Ara Perez para sa karagdagang mga balita. Maraming salamat, Francis at Vivian. Pangulong Aquino, isinusulong ang mga konkretong hakbangin para maayudahan ng mga maralitang sektor. Ito ang kanyang prioridad sa natitirang panahon ng kanyang termino. Balitaan mo kami, Ignacio. Target si Pangulo Aquino na bawasan ang agwat ang mahirap sa mayaman sa loob na nalalabi pa nitong termino. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagsasalita sa Bienvenido Versola Memorial Sports Complex para sa pagsuri sa accomplishment ng Aquino Administration sa Apayao. Biyaheng Northern Luzon si Pangulo Aquino para tingnan ang implementasyon ng mga government programs sa kalusugan, edukasyon, turismo at produktong pang-agrikultura. Dito nga po sa Apayao, mahigit 7.5 billion pesos ang kabuuang halaga ng pondong nailaan natin para sa pagtatag ng mahalagang infrastruktura. Simple lang po ang mga naging gabay natin sa pagpili ng mga proyektong ipapagawa para sa inyo. Tugunan ang pangangailangan sa tamang proseso, ng tamang proyekto, sa tamang lugar gamit ang tamang materyales at disenyo at isinagawa ng mga tamang tao. Sinabi pa ng Pangulo na walang politika at ng mga programa taliwas sa inihahain ng mga tinaguriang tradisyonal na papoging politiko. Kahit hindi nakuha ang suporta ng Apayao ng 2010 presidential elections, tuloy-tuloy ang mga proyekto na inaasahang matatapos sa susunod na taon. Sa ganito pong sitwasyon, ang provincial government po sa lugar na marami ang kabundukan ay siyempre hihingi ng tulong sa national government para mapondohan ang kanilang mga proyekto at kailangan mga infrastruktura. Kontra po ang nakaupo sa national government, ang itatanong po niya, ilan ba ang botante ko dyan? At kung ang sagot ay kaunti lang, ang sagot si marahil ng national government, sorry na lang, dahil ayaw ng trapo sa mga proyektong kaunti lang ang makukuha niyang pogi points. Ang gusto ng isang tradisyonal na politiko, manatiling nakadepende sa kanyang mamamayan. Ayaw niyang makatayo sa sariling paa mga botante para siya ang takbuhan kapag may binyag, kasal, libing o anumang pangangailangan. Kaya naman pagdating ng eleksyon, maniningil siya sa kanyang mga ipinagkaloob na utang na loob. Hanggang sa maging siklo kung saan nananatiling mahirap ang mahirap at yung mayaman ng mayaman ang dati ng mayaman. Yan po mismo ang gusto nating tuldukan o hintuin sa ating pagtahak sa daang matuwid. Mahigit 2 bilyong piso ang nakalaan sa infrastructure program sa Cordillera na magkukonekta sa Apayao sa iba pang mga lalawigan sa Regions 1 and 2. May 42 infrastructure projects ang gobyerno sa lalawigan.
Isa pong halimbawa niyan ang Kabugao, Pudtol, Luna, Cagayan Boundary Road Project. Bukod sa upgrading ng 52.15 kilometro ng karsada, kasama rin po dyan ang pagpapatayo ng Mangoli, Paco at Nagan Bridges. Kapag nakompleto ito, ang biyaheng inaabot natin ng 5 oras mula Lower Apayao hanggang Upper Apayao, pinapangako po sa atin magiging 2 oras na lang. Abot na rin po natin ang 134 na kilometrong Abot, Conner, Kabugao, Solsona, Boundary, Ilocos Norte Road kung saan 55.05 kilometro ng karsada ang na-upgrade na po natin. Kasama pa ang pagpapagawa ng Butaw Bridge. Kapag natapos ang daang ito, kasama na ng mga natitirang tulay ang dating 8 oras sa biyahe mula Tuguegarao hanggang Lawag. Dadaan sa Maharlika Highway at Manila North Road, magiging 4 na oras na lamang sa bagong ruta po. Kasama na rin po dyan ang pagpapaayos ng mahigit kilometrong daan mula Claveria hanggang Kabugao. Sa naturang event rin napahayag ang mga individual na personal na kinabang sa development projects ng pamahalaan. Mula ito sa mga mag-aaral na benepisyaryo na itinayong bagong silid-aralan, magandang kalsada para sa pagsusulong ng turismo, maayos sa daloy ng paghatid ng produktong agrikultura o farm-to-market road at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Pinangunahan na rin ni Pangulo Aquino ang inspection sa FAR North Luzon General Hospital and Training Center dito sa bayan ng Luna. Nauna ng tiniyak ng Malacanang na mas pag-iibayuhin pa ng Aquino Administration ang pagsuri sa mga inilatag na programa para sa pagpapabuti ng kabuhayan ng maraming Pilipino, partikular na sa kanayunan sa nalalabig pang termino ni Pangulo Aquino sa pwesto. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Apayao Province. Kinumpirma naman ni Pangulong Aquino na patuloy niyang kinukumbinse si Camarines Representative Leni Robredo para tumakbo sa pagka-vice-presidente. Kaagapay si Administration Standard Bearer Mar Rojas. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Kinumpirma ni Pangulo Aquino ang pakikipag-usap niya kay Camarines Sur Representative Leni Robredo para kumbinsihin at tumakbo sa pagka-vice-presidente ni Administration Presidential Standard Bearer Mar Rojas. Nagkaroon kami ng pagpupulong, no? Si Mar nandun ako, si Leni, si Dinky, 2 anak ni Leni. Yung pangatlo, nasa exam week niya ngayon sa Philippine Science. So hindi kasama doon. Yung maganda usapan, yung mga palaisipin, ibinahagi sa atin ni Leni, ating tugon naman doon. Huwag natin kalimutan, no? Parang kung tutusin nga, parang nanay ko, di ba? Housewife, biglang na-trust na leader of the opposition ng Pinas ng aking ama. Si Leni parang ganun din. Noong araw, ang kanyang pamilya sa buhay publiko, siya ang talaga nakalantad. Nauna nang kinausap ni Rojas si Robredo pero humingi ito ng panahon para pag-isipan ng alok na running mate sa 2016 presidential elections. Alam ng Pangulo na isa sa pangunahing iniisip ng kongresista ang opinyon ng mga anak na nauna ng tumanggi na tumakbo. So, Congresswoman ngayon si Leni, biglang minumukhahin nga unang magtumakbo senador. Tapos ng senador, biglang pinapatakbo ng vice-presidente na kinulaktaw. So, yung medyo nakakagulat, nakakabiglat, understandable, lalo din sa mga anak nila, na kung tutusin talaga nag-readjust pa rin sa buhay na wala kalama. So, wala pang tapos ng usapan, mag-uusap kami ulit, pero maganda yung parang clearing the air, no? Yung expectation settings lahat nandun na ilagay. Bakit namin minumukhay bakit kami pabor na siya maging vice president natin, etc. Aminado si Pangulo Aquino na talagang ikinonsidera niya na hikayat running mate ni Rojas si Robredo dahil sa tiwala ng taglay nito ang katangian na magtutuloy ng daang matuwid. Okay. Ano madadagdag ni Leni? Si Leni palagay ko positibong imahen, no? Na talagang yung sa grupo ng mga civil society, na non-governmental organizations, ng people's organizations, kung maghahanap ka ng talagang hindi pwede masasabing trapo o traditional politician. Para na, di ba, yun ang isa sa mga mukha nito, si Leni Robredo. Siyempre, nandiyan na rin na siyang kasama, kadamay ni Jess sa lahat na nagawa niya sa Naga at sa buong Pilipinas rin, sa maraming pagkakataon.
na yung katatagan ng loob. Samantala, ikinalugod ni Pangulo Aquino ang pag-usad ng rating si Rojas sa hanay ng mga presidentiables sa September 2 to 5 SWS survey. Ang punto lang nito, yung 18-point jump, very, very significant yun. No? So, magamat number 2, no? Sa ngayon, dati, di ba, parang malayo ang sinasabing numero. At ito, yung palagi ko mas marami nakakakita na talagang yung pinagtutulakan natin continuity isang dapat talagang mahabulin na sambayanan. Okay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Apayao Province. Yan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong Huwebes ng umaga. Sana inabigyan namin kayo ng magandang simula. Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Francis at Vivienne. Maraming salamat, Ara Perez. 55 minutos, 45 segundos makalipas ang alas 6. Habol lang natin na ilang pang mga mensahe. Good day po, Ka Francis. Always po kami nakikinig sa programa. Kamustahin ko lang po kung tuloy pa rin yung oyster planting. God bless po, Fernando Solas ng Taytay Rizal. Good day, Ka Francis at Bibs. Ganda, naglilinis si Pinoy, hindi nagkakalat ang tweed na daan. Okay, dito naman sa atin. Good AM, Sir at Miss Vivs. Greet ko lang po ng good morning sina Nanay Rosa Mekabani, Mia Jovi, kay Tetel, Ken, Ate Jill from Vans ng Look, Tomas Opo, Southern Leyte. Good morning po, Kuya Francis, Ate Vivs. Musta po kayo dyan? Parati kaming nanunood at nakikinig sa radyo araw-araw. Ako po si Emily Arellano Peñalba ng Purok 7, Albay. At binabati niya si Princess Delana ng happy birthday. Good morning. Ask ko lang po ang guest nyo kung ang no collection policy ay strictly implemented. Strictly yan. Strict po yan. Opo. Salamat mula kay Bobby Ocampo ng San Jose del Monte, Bulacan. At good AM, Ka Francis, Miss Vivs. Pabor ako na pag wala kang paradahan, huwag kang bumili ng kotse. At ginagawang warehouse ang daan mula yan sa ating texter sa Apatanga. Dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari niyo po kaming panoorin online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivienne Gulia. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, sa ngalan ng Radyo Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a nice Thursday ahead of us. God bless until tomorrow. Maraming salamat po.